Matinding takot at pag-aalala ang nararanasan ngayon ng libu-libong OFW sa Israel. Anila ito na ang isa sa pinakamatinding kaguluhang naranasan nila sa maraming taong pagtatrabaho doon. Ang kwento ng isang caregiver sa Agenda Report ni George Cahiles. Dito na lang ako magtatago sa ilalim ng kanyang lola. Ito na yung magiging taguan ko pansamantala. Sa hindi ko pa magawang tumakbo sa shelter. Kung magawang maiwan yung matanda ko. Isang caregiver sa Israel si Jocelyn Bernales. Sa 15 taon niya raw na pagtatrabaho sa Israel, hindi raw niya inakala na isang araw, ganito ang mararanasan niya. Lumayanig po yung buong bahay namin. Akala ko ito talaga babagsak sa bahay. Nangangatal ako hanggang ngayon, no? Nangangatog ako. Na ano naman ang Iron Dome nasasalo. Sa taas pa lang pinapasabog na nila. Pero hindi lahat nasasalo kasi may mga lumulusot pa din. Kahit na nasalo nila yung sa taas ng Iron Dome, napasabog nila kasi yung pera-peraso nun, magbibigat yun. Yun din, isa pa yung napakadelikado kung saan yung papatak kasi watak-watak yun eh. Pwedeng talagang pumatak sa inyo kahit saan yan. Marami papatakan. O tumihindig yung balahibo ko. Oo nga po eh. Nakakatog ako sa takot. Kasalukuyang nagpapalitan ng missile attacks ang Israel at Iran. Wow! At sa gitna ng sigalot na ito, naiipit ang mga sibilyan kabilang na ang nasa higit 30,000 Pilipino sa Israel batay sa tala ng pamahalaan. Matinding pagod at puyat raw ang pinagdadaanan ng mga OFW doon. Dahil kadalasan, sa gabi o madaling araw umaatake ang Iran. Mahirap daw makatulog dahil nag-aabang sila ng abiso mula sa pamahalaan ng Israel. Ang 105-year-old na inaalagaan ni Jocelyn, sinabihan na raw siyang unahin ng sariling kaligtasan. Hindi na raw kasi ito makalakad at kakailanganin pang buhatin para madala sa ibang lugar. Mga first attempt na pagtapon ng mga missile dito sa amin, hindi po ako lumalabas kasi parang hindi ko kaya iwan yung alaga ko. Mabigat yung dibdib ko na iwan siya mag-isa dito. Kasi tanggap niya po kasi sa edad niya sa edad niya po. Sinasabi niya po sa akin kasi ako bata pa. Marami pa akong pagdadaanan pwede pang mangyari sa akin. Sa mga nangyayari sa Israel, hindi maiiwasang mag-alala ang pamilya ni Jocelyn. Sa kanilang mga pag-uusap, hinihiling na raw ng mga itong umuwi na siya sa Pilipinas. Pero sa ngayon, kakayanin pa raw niya magtiis dahil mas mahirap kung uuwi siya at walang kikitain para sa pamilya. Bahala na si Lord kung takbo na lang ako sa safe place. Kung talagang safe ako, masisafe ako, safe ako. Kung ano man yung mangyari, bahala na. Bahala na. Tsaka nagsisend ako ng message sa mga kamag-anak ko na kapag hindi nyo na ako makontak, meaning may nangyari. Ganun na lang po. Sa advisory ng Department of Migrant Workers sa mga apektadong OFW, pinapayuhan silang manatili muna sa loob ng mga bahay at kung kinakailangan ay magtungo sa pinakamalapit na bomb shelter. Huwag din daw magpakalat ng unverified information na maaaring magdulot ng kalituhan. Panatilihin din daw na bukas ang komunikasyon sa embahada at agad tumawag sa kanila kung mangangailangan ng tulong. Para sa Agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel.